Batay po sa inyong assessment sa dalawang testigo na iprinisenta ng prosekusyon patungkol nga dito o may kaugnayan sa Article 4 sa grave threat. Ano ho ba ang inyo pong masasabi? Telling po yung pag-withdraw nila ng dalawang remaining witness nila. Bakit po nila withdraw yung dalawang remaining witness? Kasi mahina yung presentation ng unang dalawang witness nila just to prove na merong breach of trust na ginawa or betrayal of public trust na ginawa si VP Sara Duterte supposedly dahil through the commission of grave threats and inciting to sedition. Nakita po natin sa cross-examination and sa extensive questioning ng ating mga senador na hindi po talaga na-argue ng mabuti at naipresenta ng mabuti ng prosecution yung kanilang argument na porket naggawa daw ng grave threats and inciting to sedition si VP Sara Duterte ay katumbas na nito na betrayal of public trust. Ang paraan po kasi nila na patunayan yung betrayal of public trust ay patunayan din nila na gumawa ng krimen si VP Sara Duterte. Pero para po maging katumbas ito ng isang impeachable offense, ay dapat po maipakita nila na napakabigat yung ginawa niyang pagkakasala. Base po sa direct examination, cross-examination at questioning ng ating mga judges, lumabas po doon na kapag i-consider mo yung context, meron naman palang takot sa buhay ni VP Sara Duterte. Kaya niya nabanggit na kapag pinatay niyo ako, meron na akong nakausap na papatayin din yung pumatay sa akin. So, completely justifiable po yan. At hindi na pruweba ng mabuti ng NBI representatives yung elements ng grave threats and inciting to sedition to begin with. Kasi po kapag grave threat, directed yan sa sa tinatakot mo Pero kapag sumagot lang siya ng tanong ng ibang tao, ibig sabihin nagdedeklara lang siya ng nasa isip niya. Hindi pa po yun iyon krimen. Ganon din po yung inciting to sedition. Napakalawak po yung interpretation ng NBI agent. Kapag inciting to sedition po, yung parating paulit-ulit na binabanggit ng ahente na may dangerous tendency daw. Paulit-ulit niyang sinasabi yun. Yung dangerous tendency rule ay matagal nang obsolete po yan sa jurisprudence ng Supreme Court. Hindi po pwede. Dapat po malinaw yung pag-incite ng sedition. So malinaw po na hindi mo mahirapan kang patunayan yung betrayal of public trust kapag hindi mo na-articulate through the witnesses na ano yung ipinagkatiwala sa posisyon ni VP Sara Duterte. At ano yung pagtataksil na kanyang ginawa? Dahil ba siya lang ay nagmura? Dahil ba siya lang ay galit? Dahil ba meron siyang nakausap na tao na papatay din sa taong papatay sa kanya? Hindi naman po pagtatraidor yun ng tiwala ng taong bayan. Justifiable po lahat yun considering sa threat ng buhay niya and considering sa pang-aapi na ginawa sa kanyang mga staff at sa kanyang pamilya. Kampante po yung prosecution na napatunayan na po nila na yung video ng press conference nga kung saan lumabas itong mga pahayag ni VP Sara ay magkatotoo, na-authenticate, attorney. Ano naman po ang reaction po ninyo doon sa kanilang pananaw hinggil po dyan? Wala namang issue dun. No? I think lahat ng taong bayan naman hindi naman iniisip na peke yung video. Ang tanong lang is, kapag ginawa yun ng ordinaryong Pilipino, mabigat bang kasalanan yun? Tandaan po natin yung mga grounds for impeachment sa ating konstitusyon ay mabigat dapat. Bribery, graft and corruption, other high crimes. Dapat napakabigat na dapat tanggalin ka. I-negate dapat yung 30 million na votes mo bilang second chief executive ng ating bansa. Dapat mabigat. Mabigat ba yung kanyang ginawa? May tangka sa kanyang buhay. Inapi yung kanyang staff. May tangka sa buhay ng kanyang pamilya. Inapi yung kanyang pamilya. Galit na galit ka kakatapos lamang ng insidente. Mapapamura ka naman siguro. Kung minsan kung wala ka ng ibang choice sa buhay mo at meron talagang threat sa buhay mo, kung minsan ibabluff mo yung kalaban, sasabihin mo, kung pinatay niyo ako, papatayin niyo rin ako. Para hindi napakadali sa kanilang basta-basta na lamang pumatay ng tao. So understandable po lahat ng kanyang ginawa sa lahat ng circumstances. Hindi siya perfect, pero hindi niya na-meet yung threshold para i-impeach ang isang napakataas na opisyal ng gobyerno. Opo, sinasabi po ng ilan kung talagang betrayal of public trust itong ginawa ng Vice Presidente, bakit ganon pa rin kataas? Bakit marami pa rin ang naniniwala sa Vice Presidente sa kabila po ng lahat ng pag-uusig laban po sa kanya? Kasi po mahal siya ng taong bayan at naiintindihan siya ng taong bayan at ang kanyang ginawa ay justifiable at pwedeng gawin ng kahit na normal na tao.
Sa totoo lang po, yung ginawa ni VP Sara Duterte, nagawa ko na rin yan nung nakaraang eleksyon eh. Kapag ikaw po ay isang kandidato, marami talagang gustong pumatay sa'yo at sasabihin nila, papatayin ka nila. So ang paraan ko noon para manigate yung threat na yun, nag-announce ako publicly, sinabi ko sa kanila, o sige, patayin niyo ako, pero pag namatay ako, mamamatay rin kayo. May nakausap na ako. Exactly kung anong sinabi ni VP Sara Duterte, yun ang sinabi ko. Pero sa loob ng utak ko, bluff ko lang yun. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Kasi marami namang capable na tao sa paligid ko. Ang dami kong bodyguard dun eh. At sila rin ang nagsasabi sa akin, boss, merong totoong threat sa buhay mo. Walang problema kung ako ang utusan mong magpatumba sa mga kalaban mo. Hindi ko sinasabi, hindi ko sila binibigyan ng specific instruction na ipatumba nila. Alam ko na capable silang ipatumba yung mga kalaban ko. Pero given na ganun yung labanan, takutan, at saka may capable ang both side na ipatumba ang both side, kung minsan ipapakita mo yung real repercussion ng wrongdoing, ng potential wrongdoing ng isang kalaban para ma-deter mo silang gumawa ng isang bagay. So, from my end, nakaka-relate talaga ako kay VP Sara Duterte given na may threat sa buhay niya kasi ako mismo nagawa ko yung bagay na iyon. Yung normal na tao, kung ikaw din na nasa sitwasyon ni VP Sara Duterte, napakabigat ng responsibilidad mo. Pangalawa kang pinakamataas na opisyal ng gobyerno pero inaapi ang pamilya mo, inaapi yung mga staff mo, kinukulong, wala man lang respeto sa opisina mo, ang daming paglabag ng batas. Siyempre magagalit ka rin talaga. Ang kulang na lamang ay patayin nga siya eh. So kailangan niyang i-issue lahat ng information and statements para lamang manigate or ma-rebuff yung mga threats na pwedeng gawin sa kanyang buhay. Opo, which is yun po yung itinanong din ng isa sa mga senator judges kung bakit hindi po nasama doon sa affidavit no dito mga testigo tulad ni Attorney Lotok yung mga pangyayari bago po yung press con na kung saan ay nag-trigger po kay Vice President Sara Duterte kung bakit ganun po ang kanyang naging mga pahayag bilang kasi kung bakit siya nagalit, attorney. Sa tingin po ninyo, kung meron pong incomplete na paglalahad ng kwento doon sa iyong affidavit, sa inyong testimonya laban sa isang opisyal ng gobyerno tulad na lamang kay Vice Presidente Duterte, sa tingin mo ay malakas po yan laban po sa isang inaakusahang opisyal ng gobyerno? In fact, pagkukulang po yan ng prosecution. Ngayon po lumabas sa cross na hindi nila naibigay yung witness na pwedeng mag-testify about sa ibang investigasyon na ginawa ng government around sa incident na nangyari before ng nasabing live interview. In fairness kay witness, na sa dalawang witness, parati nilang sinasabi na wala silang personal knowledge kasi ang coverage lang ng investigation nila ay cybercrime, which is okay. Kasi po yung mga unang nangyari before was hindi cyber. So ibig sabihin hindi na broadcast sa internet. So sabi nila si IDG daw ang may coverage o ibang ahensya ng gobyerno. Maganda po na na-highlight iyon ng cross-examination. Ngayon po, turn na ng prosecution sa rebuttal evidence nila na mag-present, kung gusto pa nilang patulan yung issue na yun, na mag-present ng iba pang witness na magsasalpak doon sa butas na yun. Kasi isipin po natin sa presentation ng mga evidence, meron pong tinatawag na evidence in chief. Naririnig niyo po si Presiding Officer Chis Escudero na parati niyang sinasabi na evidence in chief. Yun po yung unang round ng pagpresenta ninyo ng ebidensya. Evidence in chief ng prosecution, evidence in chief ng defense. Kapag may nakita po yung prosecution na pagkukulang sa kanilang evidence in chief dahil sa presentasyon ng depensa o sa kanilang cross-examination, pwede siyang magdagdag ng witness para lang punuin yung kanilang pagkukulang. Yan po, kung gusto nilang ipresenta yung witness patungkol sa mga investigasyon before sa nasabing online interview sa Zoom, turn po nila yon sa kanilang rebuttal evidence para ipresenta yung witness na yon kung gusto lamang po nila. Opo. At ito yung may pahayag din po si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok na paulit-ulit po niyang sinasabi patungkol nga doon sa mga issue ng typographical errors at yung mga iba pang discrepancies. Sinasabi niya, attorney, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact daw that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na yung NBI mayroong findings at ang findings nila, the Vice President committed the crime of great threats and inciting to sedition. Papaano po ninyo ito tutugunan, attorney?
Kung ako po, nag-motion sana ako to strike out yung last sentence kasi sabi niya it doesn't alter the fact na nag-commit ng crime si VP Sara Duterte. Yun po ay conclusion niya, hindi niya in-state yung totoong findings ng kanilang investigasyon. Yun po ay conclusion of law, pwedeng i-strike out yun sa record. Pero ang totoong bagay po niyan, kahit kung papanoorin po nating lahat, even yung mga senador po nalilito na rin eh. And I'm sure yung mga publiko naririto rin. Yes. And ako kahit bilang abogado na-frustrate din ako sa kakapanood kasi ang daming kembot masyado yung prosecution, madami rin kembot masyado yung defense. Ang hirap intindihin. Pero ang simpleng point lamang nila is, ipakita mo sa akin witness yung paraan mo para yung paraan mo, yung process mo to arrive at a conclusion na meron kang reasonable belief and meron siyang reasonable belief na makoconvict si VP Sara Duterte ng grave threat at saka inciting to sedition. So in other words, paano mo ginawa yung trabaho mo para makapag-conclude ka na ginawa niya yung mga krimen na yon. So yan po ay isang question of fact and question of law. Ang maganda pong trinabaho ng defense ay ipinakita nila na kung talagang sinasabi mong nag-conclude ka na meron siyang ginawang masama, pero bakit habang dinidiscover mo yung conclusion na iyon, mali-mali yung pagkakadocument mo. Ang dami mong typographical error. Yung mga affidavit ay templated. Kapag sa ordinaryong court po yan, invalidated kapag gano'n yung affidavit kasi dapat natural po yung language doon. Bakit po yung mga date pabago-bago? Nauna yung date ng filing kaysa sa date ng affidavit. So, ibig sabihin, hinabol mo lang, hindi mo totoong ginawa yung trabaho mo. Kapag tinanong po siya kung alam mo yung trabaho ng inferior mo na nagpasa ng papel, ang sasabihin po niya, without knowledge po kasi po siya ang nagtrabaho. Pero ikaw ang reviewer, at ikaw ang nagsubmit sa DOJ, dumaan sa'yo lahat ng bagay na yan bago mo isinabmit sa DOJ. Ikaw ang nag-decide kung isasubmit yan sa DOJ. So, ibig sabihin, kung hindi niya rineview ng mabuti yung gawa ng kanyang mga sundalo, ng gawa ng kanyang mga subordinates na siyang gumawa ng dirty work and field work, interviews, ibig sabihin, hindi niya pinag-aralan ng mabuti yung kaso. So kapag hindi mo na pag-aralan ng mabuti yung kaso, ibig sabihin, hindi ka rin makakapag-arrive ng mabuti sa conclusion whether or not nag-commit ng crime si VP Sara Duterte. Kaya yung sinasabi niya na either for conclude na nag-commit ng grave threats and inciting to sedition si VP Sara Duterte ay hindi po kapani-paniwala kung yung process mo ng pag-arrive doon ay hindi po maayos. And even just the same, as a matter of fact, kung papatunayan mo rin lang naman kung totoong nag-commit ng krimen si VP Sara Duterte, hindi na po kailangan talagang imbitahan pa yung mga NBI na yan tsaka DOJ, tsaka Korte kasi pwedeng gumawa ng independent determination yung Senate kung nag-commit talaga ng grave threats or inciting to sedition si VP Sara Duterte. So kailangan nilang i-consider yung facts and i-consider yung elements. So base po sa mga elemento, hindi naman talaga swak yung grave threats at saka inciting to sedition. Para maintindihan po ng taong bayan, napakasimple po. Ang grave threats po, kapag may tinakot akong tao, so ibig sabihin natakot siya or tinakot ko, may intention akong takutin siya. At ang inciting to sedition po, ibig sabihin, kapag inudyok ko yung taong bayan, yung publiko, na patayin ng isang or saktan ang isang government official. Ngayon po, testing. Nag-post ako kagabi. Yun ang simpleng testing kung grave threat yun or inciting to sedition. Halimbawa, nasa group call kayo ng pamilya ninyo. Public yun kasi merong third party na involved kasi kasama yung kapatid mo. So public yun, kapareho, di ba? Nasa group call, ibig sabihin, cyber siya kasi through computer network. Oo. Tapos nagtanong yung isang participant. Sabihin na natin, ang isang participant si Attorney Lotok, hindi si Presidente Marcos. Kasi po, okay lang na hindi presidente yung target natin kasi yung batas naman ng grave threats at saka inciting to sedition, hindi niya naman di-distinguish between president at saka ordinaryo na government official. So si Lotok na lang. And pwede rin na kahit hindi murder. So sabihin natin, saktan na lang natin or sabunutan natin si Lotok. Di ba? Saktan natin para hindi masyadong grabe. Ganon din po yung grave threats at saka inciting to sedition, hindi kailangan patayin, okay lang din na sabunutan. So halimbawa, na yung isang participant dun sa group call na yun, tinanong niya yung isang participant, uy, ayos si Lotok oh. In the event na Harold, sabunutan ka ni Lotok, ano ang gagawin mo? Kapag sumagot ako sa tanong at sinabi ko sa kanya na, oh, kinausap ko na yung kapatid ko na sasabunutin din siya kapag sinabunutan mo ako. Theoretically po, equivalent yun sa sinabi ni VP Sara Duterte. Pero hindi nyo po mararamdaman yung gravity. Hindi po ganun kabigat, hindi po ba? Hindi mo may imagine na biglang i-storm ako ng NBI sa bahay ko dahil nag-commit ako ng napakabigat na krimen.
Pero po ayon sa teorya ng NBI, ay krimen po yung ginawa ko. Gumawa daw ako ng grave threats kay Lotok at saka ini-incite ko daw yung public na magalit ka, na sabunutan din si Lotok. Pero hindi po ganun, hindi po ba? Isipin po natin na ang fundamental element ng mga krimen sa Revised Penal Code from which nanggaling yung grave threats at saka inciting to sedition, yung criminal intent, yung tinatawag nilang mens rea. May intention ka bang manakot? May intention ka bang yayain ang publiko na sabunutan din si Lotok? Yun ang tanong. Kung wala kang intention na gawin yung bagay na iyon, wala kang criminal liability. Ganon din po si VP Sara Duterte. Wala po akong intensyon. Nung nasa group chat kami, nung nasa group call kami, nung sinagot ko yung tanong, wala akong intensyon na takutin si Lotok. At wala rin akong intensyon na iengganyo yung mga kasama ko sa group call na sabunutan si Lotok. Sinagot ko lang yung tanong. In other words, negated yung criminal intent, wala talagang criminal liability. Ganon din po si VP Sara Duterte dahil sumagot lang naman siya ng simpleng tanong. Hindi niya intensyon na takutin si BBM kasi hindi naman siya kasama sa interview group at wala siyang intention na mag-incite ng public sentiment to go against the government at patayin si BBM dahil hindi naman yun yung purpose ng interview. Tinanong lang naman siya. Sinabi po ni House Prosecutor Representative Joel Chua kung saan ipinaliwanag po niya na ang impeachment ay isang mekanismo para sa pananagutan o accountability at ang pagsusuri kung angkop pa ang isang opisyal sa pwesto. Kaya hindi rito kailangan daw ng antas ng ebidensya na proof beyond reasonable doubt gaya po ng sa mga karaniwang kasong kriminal. Ano po masasabi po niyo dito? Okay po, teorya niya po iyon. Pero in practice po, halos wala na pong use yung ganong standard. Bakit po? Dahil po ang inyong mga husgado ay mga senador, mga political people. Hindi po sila strictly bound ng mga traditional levels ng pagdetermine ng guilt or innocence. Kapag ikaw po ay husgado o ikaw ay quasi judicial commissioner, pwede ka po, bound ka talaga ng tradition pagdating sa pagdetermine kasi reviewable po lahat ng trabaho mo pag inakyat yan sa Supreme Court. At yung Supreme Court, yun din yung i-apply nila na standard. So might as well to begin with, i-apply mo yung tamang standard. Pero kapag final determining body ka na, katulad ng Senate, lalo na't political body ka, kahit sabihin mo pang proof beyond reasonable doubt yan, kahit sabihin mo pang prima facie evidence lang, pwedeng umoo o humindi yung mga senador pero sa puso nila alam naman nila kung ano ang tama at mali at magde-decide malamang yung mga yan based sa kanilang political leanings at nararamdaman, hindi strictly sa batas. And malamang kapag mag-explain sila, isusut na lang nila yung explanation nila sa kanilang preconceived na decision. So kahit ano po, kahit nag-iingay pa tayo dito sa labas at sabihin natin sa kanila na proof beyond reasonable doubt, dapat or prima facie evidence lang, etc. Hindi naman sila bound sa mga ganong advice natin kasi sila naman yung mga final determining individuals.